Isang magandang araw na naman nga sa ating lahat. Medyo hapon na nga rin ang aming paggala dahil nga ay sobrang init ngayon. Pag umaga kasi hindi kakayanin ng ating balat at baka matusta. Sayang ng gluta, shes. As usual nga ay nakamotor na naman tayo. Wala naman nga kasing ibang mode of transportation dito sa isla, kundi motorsiklo lamang. Unless kung gusto mong maglakad, pwede naman. Pero nakakapagod kasi yun kasi medyo malayo ngayong ating pupuntahan. Kaya kung may available naman na motor, magmotor na lang tayo. Tamang-tama nga lang dahil ang kalsadang dadaanan natin ay di gaanong kalakihan. Kita nyo naman 'di ba? Medyo may kaliitan yung kalsada. Pero syempre yakang-yaka yan ng driver natin. Shout out sa iyo Kuya Jeff. Nga pala papunta tayo sa sitio Dinagsaan. Kasi nga pupunta daw ang Lucas natin sa dagat. Ito nga namin piniling pumunta kasi medyo convenient yung daanan. Hindi masyadong nakakapagod. At nakamotor naman. Nung bata kasi kami, ang pinupuntahan naming dagat doon sa kabila, yung nakaharap sa Mayon. Maganda nga din doon kasi nga makikita mo yung kagandahan talaga ng Mayon Volcano. Kaya lang talaga medyo nakakapagod yung daanan. Bago kasi makarating dun sa dagat, may dadaanan tayong higit 500 steps na hagdan. Mas nakakapagod nga yun dahil nga pagpabalik na ay wala kang choice kundi akyatin yung hagdan na yun. Pero kung mahilig ka sa adventure, sakto yun sa'yo. Nung bata kami, sobrang excited namin lagi magpunta dun. Syempre, bata ang dami pang energy. Tsaka wala pang motor nun dito, kaya wala rin gantong short ride. Naalala ko nga nung bata kami, yung ate tsaka kuya ko, nagpunta dun sa kabilang dagat, pero di nagpaalam kay mama. Ang nangyari, pinuntahan ng mama. May daladalang pamalo. Dahil nga sobrang bilis tumakbo ng dalawa, napagod na't lahat-lahat ang mama, hindi pa rin maabutan yung dalawa. Ang sarap lang balik-balikan yung mga ganong memories, no? Nga pala, ang pupuntahan naming dagat, sa bandang Catanduanes nakaharap. Kaya hindi rin natin makikita yung Mayon Volcano kasi nga, ayun ay nasa kabila. So kung trip mong pumunta dito or gusto mong mamasyal dito, ikaw na lang mamimili kung saan bandang dagat gusto mong maligo or pumunta. Or kung ayaw mo sa dagat, sa balon ka na lang. Pwede naman, ganun. So ayan nga, ang Lucas natin, sobrang focus sa kanyang mga nakikita. Yung kilay mo, easy lang kamukha ka na naman ni mami. Kunot yarn. Ay siya nga pag nakangiti daw ay kamukha ang dad. Pero pag nakabusangot ay kamukha daw ang mami. Uy, di patas yun At ito ngay nalingon ang Lucas dahil ngay may natawag sa kanya. Wow. At kita mo naman yung mata parang manununtok. Pero ang cute pa din. Nagigigil ako sa'yo na. At ito ngay tuloy pa rin yung biyahe namin. At maya may makakarating na din kami sa aming pupuntahan. You arrive at your destination. Ganun. Teka, tama ba yun? Parang mali naman. Sa wakas ngayon nakarating na rin kami. Syempre, ang Lucas natin, excited na. Ay siya ngayon naglakad agad papunta sa dagat. Ay nahawakan nga ng tita dahil nga ay delikado baka gumulong pababa. Hanggang tingin-tingin na nga lang ang Lucas natin dahil hapon na nga ay bawal na magtampisaw. Sabi ko nga sa kanya, balik na lang kami next time ng maaga. Ganto pala dito yung dagat kapag high tide. Sarap sana maligo, no? Kaso nga hapon na. Medyo malamig na rin. Makikita nyo nga, medyo malakas yung alon kasi nga mahangin. Pero parang ang Lucas gustong-gustong magtampisaw. Hinihila niya nga yung kamay niya sa tita niya dahil nga gusto niyang pumunta sa dagat. Yan mo nak, next time pagbalik natin makakaligo ka na rin dyan. At dito nga si Lucas nakikipaghilahan sa tita niya, ayaw pa hawak Join na pa na dyan.